Ang pag-unlad na ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address noong Lunes, hindi raw ramdam ng ilan nating kababayan. Patuloy na naghihintay ng tulong mula sa gobyerno ang ilang biktima ng krisis sa Zamboanga noong 2013. Gayon din ang mga magsasakang kakarampot lang ang kinikita dahil sa mahal na binhi at mga gamit sa pagsasaka. Narito ang report ni Micaela Papa. Halimbawa, pagpasok nga po ng Agosto, magsisimula ng lumipat ang mga apektadong pamilya sa mga permanenteng bahay sa Marta Drive Subdivision. Yan ang ibinidang katuparan daw ng pangako ng gobyerno na bagong buhay para sa mga nawalan ng tirahan sa Zamboanga crisis noong nakaraang taon. Binisita ng GMA News ang Martha Drive Subdivision kung saan daw nakatayo ang pabahay ng gobyerno. Pero ito ang aming nadatnan. Mga bahay na walang bubong, walang dingding at walang banyo. Dahil mag-iisang taon nang nakatira sa sports complex na nagsisilbing evacuation center ang may 7,000 pamilya, hinanakit nila tila napako na raw ang pangako ng Pangulo. Hindi naman yung natutupad yung mga iba. Gaya ng sinabi niya sa amin dito, tulad doon sa Grandstand sinabi niya na kayo ay babae namin sa anong buwan ba yung sinabi niya yon? Mga 6 na buwan, doon na kayo titira sa bahay ninyo. Hanggang ngayon dito pa kayo. Sa Tacloban City, sa mismong gilid ng barkong itong inanod ng malalaking alon sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda, nagtipon-tipon ang magkakapit-bahay para pakinggan sa radyo ang sona ng Pangulo. Mahigit kalahating taon na raw silang walang maayos na tirahan. Sa mga talumpati ng Pangulo na narinig ko, parang dismayado po kami at saka maraming kulang. Dito lang sa barangay ko, marami pang nakatarpulin. Nandito kami sa Nobel Zone, hindi pa kami nakakalipat. Dahil kulang nga. Kulang yung suporta ng government. Paliwanag naman ni Secretary Dinky Suliman, ang pangunahing balakid daw sa pagpapatayo ng relokasyon para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ay ang pahirapan umanong paghahanap ng lupa. Pero pagtitiyak ng gobyerno, tuloy-tuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa lokal at talagang hindi ho kami humihinto na maibalik ang inyong kalagayan, hindi lang sa dati kung hindi sa mas mabuti pang kalagayan. Ang mga magsasaka sa Abra hindi rin daw ramdam ang ibinida ng Pangulong pag-unlad. Iniulat ng Pangulo na lumago ng 3.3% ang sektor ng agrikultura sa unang buwan pa lang ng 2013. Pero ayon sa mga magsasaka, tumaas na nga ang presyo ng mga binhi at gamit sa pagsasaka, bumaba pa ang presyo ng palay. Kaya talagang kakarampot lang ang kanilang kita. Oo, mati nagdoasan na kita, naglako na ti bagas ko nang kanina may kanagina mat aming mga gatang kumunada. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting.